Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1971 Blackhorn, mamatay. Hindi ito tinanggap mismo ni Weng Ming, kaya natural na itinuon niya ang kanyang paningin sa dalawa pang pangunahing Holy Emperors sa ika-4 na baitang. Bastard, kinuha mo ba ang bangkay ng dragon sa ilalim ng ilong ko at gusto mo itong lumunin para sa sarili ko? Galit na sigaw ni Weng Ming. Nang marinig ito ng lalaking nakasuot ng itim na baluti, hindi niya maiwasang lumingon sa pangatlong tao. Kung tutuusin, hindi niya ito tinanggap sa sarili niya, at kung wala si Weng Ming, iisa lang ang tao. Tingnan mo kung ano ang gagawin ko, hindi ko ito kukumpiskahin. Umiling din ang ikatlong apoy na si Qilin. Kung ganoon, paano kung ang lahat ay magpapalitan ng Qiankun Rings? Nagmungkahi si Weng Ming. Kung gusto mong palitan ng Qiankun Ring para sa inspection, kailangan mong maging anyo ng tao, na mas maginhawa. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ni Yezuan na mangyari ang ganoong sitwasyon. Beast God Clock, bigyan mo ako ng bayan. Ang streamer armor sa katawan ni Yezuan ay direktang nag-transform sa isang malaking kampana at nahulog. Sa isang iglap, hanggat ang mga pinuno ng Qilin Army ay naging pangunahing katawan, lahat sila ay nabawasan ang kanilang lakas ng 80%. Nang nagulat pa ang lahat, tinawag ni Yezuan ang Sword Immortal Clone. Assassination ay, ang dalawa sa kanila ay kumislap sa likod ng dalawang apoy na Qilin ayon sa pagkakasunod-sunod, at pagkatapos ay naglaslas ng isang espada. Dalawang ingay ang umalingaw-ngaw. Ang dalawang flame Qilin sa antas ng Saint Emperor na ito sa ika-4 na baitang ay direktang pinutol sa kalahati. Sa isang kisap mata, si Weng Ming na lang ang natira. Pinagmasdan ni Weng Ming ang mga katawan nilang dalawa na nawala sa kalahati, at bago niya maiayos ang kanyang mga iniisip, nakaramdam siya ng ginaw sa kanyang likuran. Isang walang kamatayang killing slash ang naghiwa sa kanyang katawan sa kalahati. Hindi lang iyon, ngunit mayroong isa pang ikatlong baitang Saint Emperor level na Flame Qilin. Sa isang kisap mata, 4 sa 6 na naging katawan nila ang namatay, kabilang ang 3 4-rank Holy Emperors. Pagkatapos, mayroon pa ring 2 Qilin na natitira, pati na rin ang 3 Sanpin Saint Emperors na may Qilin bloodline. Kaya lang, hindi akalain ng huling 2 unicorn na ito na mababawi nila ang kanilang lakas sa pamamagitan ng magiging anyo ng tao, kaya binaril muli ni Yezuan at ng mga clone ng Sword Immortal at napatay ang dalawa. Mga bangkay, wala na. May mga traidor. Nag-react lahat ang natitirang 3 free-rank Saint Emperors na may bloodline ng Qilin. Ituloy mo ang plano, on. Si Yezuan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon, at direktang bumaril. Dahil dumating siya na may dalang lumilipad na espada, ang kaharian ay pareho noong pinatay niya si Wu Qing noong panahong iyon. Sa harap ng 3 banal na emperador sa ikatlong baitang, maaari lamang nilang hatiin at makipagtulungan. Si Yezuan, na nakasuot ng streamer battle armor, ay kinaladkad ang isa, ang Sword Immortal Clone ay kinaladkad ang isa, at ang natitira ay kinaladkad ni Shu Lao, Blackhorn, at Broken Heaven. Ang kaharian ni Luoluo ay mas mababa kaysa sa Blackhorn, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi sapat, kaya hindi ito pinakawalan ni Yezuan. Tungkol naman sa plano sa bibig ni Yezuan, ibig sabihin, pansamantalang kaladkarin ang isang tao. Kung may pagkakataon, gamitin ang Eye of Assassination para mag-concentrate sa pag-atake sa isa, hanggat nagiging sanhi ito ng pagkasira ng kabilang partido, kung gayon ito ay magiging mas simple. Boom! Biglang sumiklab ang isang malaking labanan sa himpapawid. Naalala ko, ito yung nasa wanted notice. Sa oras na ito, naalala ng isa sa kanila. Pagkatapos niyang ipaalala sa kanya, ganoon din ang dalawa. Basta, paano kung malaman mo? Puputulan kita. Naningkit ang mga mata ni Yezuan, at agad siyang nag-utos kay Shu Lao. Qilin Burning Sky Flame. Ibinuka ng puno ang kanyang bibig at ibinuga ang pinakamalakas na atake sa lalaki. Boom! Naipit ang taong ito sa pagitan nilang dalawa na nakabasag ng langit at ng itim na sungay, at mahirap umiwas, kaya't nakahawak lang siya. Sa kabutihang palad, ang pag-atake ni Shu Lao ay mas mahina kaysa sa espada ni Yezuan na lumilipad na walang kamatayan,
na naging sanhi lamang ng pag-crack ng armor ng Qilin. Gayunpaman, darating pa rin ang totoong killer move. Assassination Eye. Assassination Eye. Si Yezuan at ang mga clone ng Sword Immortal ay sabay na kumikislap. Patayin ang mga Immortal. I-click. Ang suntok na ito ay mas malakas kaysa sa lumang Qilin Burning Sky Flame, at direktang sinira ang Qilin Battle Armor ng taong ito at malubhang nasugatan siya. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa mukha ng dalawa. Ang lakas ni Yezuan at ng iba ay lampas sa kanilang imahinasyon. Kung ang taong ito ay namatay, malamang na sila ay masisira ni Yezuan isa-isa. Dapat itong iligtas. Itim na Demon Claw. Hinawakan ng dragon na may itim na sungay ang sa kanyang mga kamay gamit ang isang kuko. Kapansin-pansing nagbago ang kanyang mukha, at naamoy niya ang kamatayan. Malubhang nasugatan, natakot siya na hindi niya agad maalis ang mga kuko ng itim na sungay, kaya ang sumunod na sumalubong sa kanya ay ang ikalawang round ng Immortal Killing Slash ni Yezuan at ang Sword Immortal Clone. Hindi ako pwedeng mamatay. Nanlaki ang mga mata ng lalaki, at ayaw niyang mamatay ng ganoon, ngunit ang dalawa pa ay tila hindi makakatulong sa oras na ito. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito. Phew! Biglang tumunog ang dalawang tunog ng pagkabasag ng hangin. Isang matalim na sword slash ang direktang dumurog sa Immortal Killing Breath. Tungkol naman sa isa pang espada, kumislap ito sa harap ng mga mata ng lahat, na nahahati sa kalahati ang katawan ng itim na sungay. Matapos makita ang eksenang ito, hindi na pinuntahan ni Yezuan kung sino ang gumawa nito, ngunit natigilan siya. Nahahati sa dalawa ang katawan ng Blackhorn. Ding, patay na ang contract pet ng host na si Blackhorn. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Blackhorn, patay na. Paano kaya ito? Natigilan si Yezuan. Hindi magsisinungaling ang sistema sa kanya. Sinasabing patay na ang itim na sungay, ibig sabihin, patay na talaga. Blackhorn, kahit na ang orihinal na kontratang pinirmahan sa kanya ay isang master-servant contract, ang Blackhorn ay hindi isang magic weapon. Kung patay ka na, wala nang paraan para buhayin ka. Araw, galit na iniangat ni Yezuan ang kanyang ulo, at nakita lamang ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng pulang baluti na nakatayo sa hangin. Ang aura sa kanyang katawan ay higit na nahihigitan ni Weng Ming, kahit isang ikalimang baitang Saint Emperor, o kahit isang ika-6 na ranggo na Saint Emperor. Ako ang iyong ninuno. Medyo nadala ng galit si Yezuan sa oras na ito, at agad na inutusan ang lahat na salakayin ang taong ito. Kaya lang sa susunod na sandali ay hindi na siya makagalaw. Ang taong ito ay malamang na hindi isang banal na emperador sa ika-5 baitang, ni isang banal na emperador sa ika-6 na baitang, kundi isang banal na emperador sa ika-7 ranggo. Ito ba ang lalaking hiniling sa atin na arestuhin? Kinaikit ng nasa katanghali ang lalaki na nakasuot ng pulang baluti, tila maswerte siya sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, malungkot ang mukha ni Yezuan, dahil pakiramdam niya ay may mali. Sa ngayon, hindi niya magagamit ang time rewind skill, kung siya ay nahuli sa harap ni Shi Xingyu, siya ay mamamatay. Pero may iba pa bang paraan para makaalis siya? Thought, nag-aaway ba kayo? Sa sandaling ito, biglang isang tawa ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, at kaagad pagkatapos, isa pang figure ang tumawid sa hangin. Ang aura ng taong ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng pulang baluti. Daan-daang Battle Valley Masters. Matapos siyang makita, naramdaman ni Yezuan na maaaring wala ng pagbabalik sa pagkakataong ito. Ang 100 Battles Valley at ang Qilin Ancient Clan ay magkaaway na mga kampo, at ngayong nagtagpo ang mga masters ng dalawang panig, hindi maiiwasan na magkaroon ng malaking labanan. Kapag dumating ang oras, maaari niyang samantalahin ang kaguluhan upang makatakas. Ngunit sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng pulang baluti ay biglang naglabas ng malamig na sinag, na direktang lumubog sa katawan ni Yezuan, at pagkatapos, ang banal na kapangyarihan ni Yezuan ay nabuklod. Kayo, ibalik niyo siya, go. Agad na sabi ng middle-aged na naka-red armor, pakiramdam niya ay hindi simpleng bagay ang kaharap niya. Kung sakaling gumawa siya ng hakbang, tiyak na madadami ang iba, at kahit napatayin niya ang kabilang partido, siya ay hahatulan ng kanyang mga nakatataas. Kabanata 1972, ang mga buto-buto ay muling isilang.
Oo, Ginoo. Ang tatlo pa ay tumango, at mabilis na umalis kasama si Yezuan, para kay Shulao at sa iba pa, sila ay inalis ni Yezuan. Hindi nagtagal, nawala sila sa paningin ng lahat. Ang 100 Battle Valley Masters ay napatingin sa likuran ni Yezuan at ng iba pa, na nagpakita ng maalalahaning tingin. Phew! Sinamantala ng nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng pulang baluti ang pagkakataon para manguna sa pag-atake. Kapag nagkita-kita ang mga tao mula sa masasamang kampo, hindi na kailangan ng mga salita. Biglang naganap ang isang matinding labanan. Sa oras na ito, si Yezuan, na kinokontrol ng tatlo sa kanila, ay sapilitang kinuha, at nakinig siya sa ingay ng labanan sa likuran niya, na nagpapakita ng pagngangalit ng mga ngipin. Kilin Ancient Clan, wawasakin kita. Ginawa ni Yezuan ang sumpa na ito sa kanyang puso. Buti na lang at iniligpit din niya ang katawan ni Blackhorn. Pero sa ngayon, kailangan muna niyang lutisin ang problemang nasa harapan niya. Siya ay tinataka ng banal na kapangyarihan ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng pulang baluti, at mahirap makatakas kahit na nakasuot siya ng streamer armor. Shulao, ang Breaking Heaven at ang Sword Immortal clone ay maaari pa ring ipadala, basta't muli akong makalusot. Kung gayon ang Sword Immortal clone lamang ang makakalutas sa tatlong ito, kailangan ko ng ilang oras. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ngayon, nakiusap lang siya na huwag makipagkita sa mga master ng 100 Battles Valley sa daan, at kung matatalo ang tatlong ito, mamamatay din siya. Gayunpaman, pagkatapos lamang na kinuha siya ng tatlo sa halos buong araw. Tama na yan. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Yezuan at may naisip. Ang katawan ng Tyrannosaurus, inilagay niya ito, at hindi pa niya sinubukang buhayin ng mga tadyang. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang bangkay ng Decepticonus na ito ay 10% lamang nakatugma sa Dragon Fetus ng ribs. Napakababa. Nga pala, itong Tyrannosaurus ay kabilang sa Celestial Dragon, at ang mga tadyang ay mga dragon dati, hindi isang, ng parehong species. Walang magawang umiling si Yezuan, ngunit sa susunod na sandali, muli niya itong naisip. Ang bangkay ng itim na sungay ay iniligpit niya, kaya ang mga tadyang ay mabubuhay muli sa tulong ng bangkay ng itim na sungay. Subukan mo muna. Sa sandaling iyon, inilalagay ni Yezuan ang bangkay ng itim na sungay at ang fetus ng dragon. Ding, 99.9% ang fit, fused ba? Nag-prompt ang system. Dapat umabot sa 60% ang fit bago ito muling mabuhay, at kung mas mataas ang akma, mas mataas ang rate ng tagumpay ng muling pagkabuhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bagay na bagay ang pangangatawan ng itim na sungay na lumalamon sa itim na dragon. Ang ritual ng muling pagkabuhay ay napakabagal, ngunit sa kabutihang palad ay may puwang upang lamunin, at sa ilalim ng multifold na daloy ng rate na ito, sa wakas ay sumanib ang dragon fetus sa bangkay ng Blackhorn. Pagkatapos ng pagsasanib, ang dalawang bangkay ni Blackhorn ay nagsanib sa isa, na parang hindi sila nasugatan. Ding, matagumpay ang muling pagkabuhay. Ding, kinukumpleto ng host ang isang random na gawain. Ding, Devar Black Dragon Advancement. Tatlong system prompt ang sunod-sunod na tumunog. Tadyang ng baboy, sa wakas ay muling nabuhay. Ang mga advanced ribs, na tinatawag na Devouring Black Scale Dragon, ay mas malakas kaysa sa Devouring Black Dragon. Kaya lang hindi pumirma ng kontrata kay Yezuan si Ribs sa oras na ito. Ribs, remember me. Sa sandaling iyon, si Yezuan ay itinuro sa lumalamon na espasyo at nagtanong. Umuungol, umaatungal ang mga tadyang sa langit. Para kay Yezuan, paanong hindi nito malalaman? Very good, ngayong hostage ako ng tatlong tao, pwede mo ba akong tulungang lumabas at patayin sila? Tanong muli ni Yezuan. Umuungol, muling umungal ang mga tadyang, tila sumang-ayon. Noong namatay si Heijao, nasa level na ito ng 9-rank Saint King, at ngayon ay nabuhay muli ang mga tadyang sa tulong ng kanyang bangkay, bagamat umabant na siya, hindi pa siya nakakalusot, kaya nasa level pa rin siya ng 9-rank Saint King. Gayunpaman, sa oras na iyon, maaaring makipagsanib puwersa si Heijao kay Shulao upang harapin ang tatlong ranggo na mga sundalo ng Kilin Army ng Holy Emperor. Ngayong nabuhay na muli ang mga tadyang, advanced na ang bloodline, at hindi dapat maging problema ang pagpupunas sa kanilang tatlo, di ba? Sige, ilalabas na kita.
Lumiwanag ang mga mata ni Yesuan, at direktang binitawan niya ang mga tadyang. Sa sandaling lumitaw ang mga tadyang, naramdaman ito ng tatlong sundalo ng kilin, ngunit nang mag-react sila, nakita nilang nakabuka ang malaking bibig ng mga tadyang. Lamon, sa susunod na sandali, silang tatlo ay direktang napalunok sa tiyan ng mga tadyang. Dahil pinirmahan ni Heijiao at Yesuan ang isang master-servant contract noon, ngayong nilamon na ng mga tadyang ang mga tao at nakapasok dito, lilito pa rin sila sa planting space. Okay, mahusay. Tuwang-tuwa si Yesuan. Ang mga advanced na tadyang ay talagang kahanga-hanga, at nakalunok sila ng tatlong tao sa ilang segundo. Napalunok silang tatlo, kaya nabawi rin niya ang kanyang buhay, ngunit hindi pa rin niya magagamit ang banal na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, sinuri ni Yesuan ang mga katangian ng mga tadyang pagkatapos ng kanilang muling pagkabuhay. Ang kasalukuyang mga buto-buto ay ginawang mahiwagang sandata ni Yesuan ng mag-isa, at ang katawan ay isang lumalamon na sukat ng dragon, ngunit kung wala ang mga kasanayang iyon noon, hindi ito maaaring pagsamahin kay Yesuan, ngunit sa kabutihang palad, maaari itong mabuhay muli. Tadyang, nabuhay kang muli sa kalooban ng Blackhorn, sa hinaharap. Ikaw ang Blackhorn, maghiganti ka sa akin. Dahan-daang sinabi ni Yesuan sa tadyang. Umuungol. Alam din ng ribs ang ins and outs at pumayag na palitan ang pangalan ng Blackhorn. Mula ngayon, ito ay isang itim na sulok. Okay, maghiganti tayo. Tiningnan ni Yesuan ang Escarlata na pamatay na salita sa langit at malamig na sinabi. Bago siya dinala, binigyan na niya ng death order ang nasa katanghaliang lalaki na nakasuot ng pulang baluti. Pinatay ng lalaki ang itim na sungay, paanong hindi may paghihiganti ang paghihiganting ito? Dahil si Heijiao ay isang 9-rank Saint King noon, isa pa rin siyang 9-rank Saint King ngayon, na hindi magbabago kapag ang kaharian ni Yesuan ay hindi pa umabot sa 6th-rank Saint King. Ang itim na sungay ng 9-rank Saint King, matapos makuha ang bloodline increase ni Yesuan, natatakot pa rin ba siya sa middle-aged na lalaking iyon na naka-red armor? Bukod dito, si Yesuan ay tinatakan na ngayon ng taong iyon at hindi niya magagamit ang banal na kapangyarihan, kaya kinailangan niyang mahuli ang taong iyon para alisin ang selyo. Sa sandaling iyon, kinuha ng 9-rank Saint King level ribs, iyon ay, ang itim na sungay, si Yesuan upang habulin ang target ng death pursuit order. Pagkatapos ng pagsulong, ang bilis ng itim na sungay ay napakabilis, at sinumang makasalubong sa kalsada ay direktang nilamon nito sa lumalamon na espasyo. Si Yesuan, na sapilitang inalis sa mahabang panahon noon, ay tumagal lamang ng kalahating oras upang makalapit sa target ng death pursuit order. Tiisin mo ang galit ko. Nanlaki ang mga mata ni Yesuan, at direktang hiniling niya kay Heijiao na magpadala. Sa isang iglap, ang itim na sungay ay naging itim na streamer at tumama sa target. Ano? Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang lalaki na nakasuot ng pulang baluti ay naramdaman lamang ang pagkakaroon ng itim na sungay, at sa oras na siya ay nag-react, ang itim na sungay ay sumugod na sa kanyang harapan. Boom! Ang itim na sungay ay tumangay gamit ang isang kuko, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng pulang baluti ay dumpensa ng buong lakas, at natamba ng isang suntok. Pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang itim na sungay, pati na rin ang hininga sa kanyang katawan. Pero hindi niya akalain na ang itim na dragon na ito ang napatay niya noon. Bagaman ito ay isang 9-rank Saint King lamang, ito ay napakalakas, saan ito nanggaling? Palihim na lumunok ng laway ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng pulang baluti, at pagkatapos ay mabilis na bumaling sa kanyang katawan. Nanalo siya sa labanan, ngunit siya rin ay malubhang nasugatan bilang isang resulta, kaya nakahanap siya ng isang lugar upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Pero hindi ko akalain na may makakahanap pala nito. Gayunpaman, ang pagkilos ng pagiging isang antolohiya ay napaka-stupid. Kabanata 1973, ang unang araw ng Kilin Army. Beast God Flock, bigyan mo ako ng bayan. Ang Megatron ay naging isang malaking gintong kampana at nahulog, at ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng pulang baluti ay agad na bumaba ng 80%. Kaagad pagkatapos nito, ang itim na sungay ay isang malaking bibig, at ito ay sapilitang nilalamon. Kahit na nasa tuktok na siya, maaaring hindi siya ang kalaban ng Blackhorn,
ngunit ngayon na siya ay malubhang nasugatan at ang kanyang lakas ay nabawasan ng 80%, natural na imposibleng labanan ang malakas na paglamon ng Blackhorn. Sa isang kisap mata, ang unicorn na binago ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng pulang baluti ay sapilitang kinain at pumasok sa lumalamon na espasyo. Pagdating sa paglamon ng espasyo, ang kanyang buhay at kamatayan ay si Yezuan ang nagpasya. Malubhang nasugatan, natatakot ako na wala siyang paraan upang maging isang anyo ng tao, kaya't maaari lamang niyang mapanatili ang kanyang orihinal na anyo. Megatron, bigyan ka ng 3 segundo para kontrolin siya. Muling nag-utos si Yezuan. Ang 3 segundo sa labas ng mundo ay katumbas ng kalahating buwan ng paglamon ng espasyo, at sa kalahating buwang ito, patuloy na ginagamit ni Megatron ang Beast God Bell para mabigla, posible bang hindi niya makontrol ang kabilang partido? Ang Beast God Bell ay maaaring kontrolin ng mga tao, at kung ang kabilang partido ay isang hayop o isang demon cultivator, ito ay magkakaroon ng pagtaas. Hindi nagtagal, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakasuot ng pulang baluti ay kinokontrol ni Yezuan, at pagkatapos ay pinakawalan siya ni Yezuan at binuksan ang selyo sa kanyang katawan. Pinatay mo ang itim na sungay, at ang krimen nito ay dapat parusahan, ngunit kapaki-pakinabang pa rin na panatilihin ka, huwag patayin ito pansamantala. Mabagal na sabi ni Yezuan. Ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pulang baluti ay isang ikapitong ranggo na Saint Emperor, at bagamat siya ay nasugatan, halos gumaling na siya pagkatapos na manatili sa lumamon na espasyo ng ilang sandali. Hanggat nakipagsanib puwersa siya sa Blackhorn, maaaring patayin siya ng ordinaryong 7-rank Holy Emperors. Ang paghihiganti ay kalahating na ipaghiganti, ngunit ang kalahati ay hindi na ipaghiganti. Kung hindi dahil sa hinahanap ng Qilin Ancient Clan, paano matutuklasan si Yezuan, at kung gayon paano mamamatay si Heijiao? Shishingyo, dapat kang mamatay. Ang Qilin Ancient Clan na tumulong kay Shishingyo ay dapat sirain. Heijiao, ngayon ay inuutusan kitang pumasok sa kaharian ng Qilin Ancient Clan, kahit sino pa ang makita mo, lunukan mo ako. Sabi ni Yezuan sa itim na sulok. Ungul ni Blackhorn. Pagkatapos, nagtago si Yezuan sa katawan ni Heijiao, at pagkatapos ay pinangunahan ng huli. Bilang karagdagan sa kakayahang lamunin ang mga tao upang kainin ang espasyo, ang panloob na espasyo ay maaaring aktwal na magtago ng mga tao, at sa pagsama niya kay Yezuan, ang kaligtasan ng buhay ni Yezuan ay lubhang tumaas. Sa isang kisap mata, bumalik si Yezuan mula sa kaharian ng 100 Battles Valley patungo sa kaharian ng Qilin Ancient Clan. Si Yezuan, na nagtatago sa katawan ni Heijiao, ay pinanood si Heijiao na gumalagala, na nilalamon ang iba't ibang lungsod patungo sa lumalamon na kalawakan. Ang ika-4 na ranggo na banal na emperador at ang ika-5 baitang banal na emperador, kung makita nilang nilalamon ng isa ang isa pa, kahit na sila ang ika-6 na baitang banal na emperador, hindi sila makakatakas sa kapalaran na lumunin. Sa loob ng ilang araw, ang mga lungsod na malapit sa hangganan ng Qilin Ancient Clan ay wasak lahat, at walang nakatakas. Sa pangkalahatan, sa maliliit na lungsod, ang mga itim na sungay ay kailangan lamang na lunukan ng isang beses, at ang malalaking lungsod ay maaaring lunukan ng ilang beses. Ang ganoong pagkilos ay sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng Qilin Ancient Clan. Sa oras na ito, si Yezuan ay nakalusot na sa kaharian ng isang first-grade Saint King. Kaya lang, si Heijiao ay isa na ngayong 9-rank Saint King, at maliban kung si Yezuan ay makalusot sa 6-rank Saint King, hindi masisira ni Heijiao ang kadena na ito. Sa sinaunang angkan ng Qilin, ang Patriarch ay hindi mabuti, mayroong isang itim na dragon na walang kabuluhan sa ating kaharian, sinira nito ang hindi mabilang na mga lungsod, at ilang mga general ang bumagsak. Ang isang master ng Qilin Ancient Clan ay nagmamadaling nagulat sa isang matanda na may pulang buhok. May ganyan. Kinaikit ng Patriarch ng Qilin Ancient Clan ang kanyang mga mata at sinabing, hayaan siyang lutisin siya ni Tiantong. Panipi. Oo, si Tiantong ang unang araw ng Qilin Army, bagamat isa lamang siyang ika-7 ranggo na Saint Emperor, ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa sa ordinaryong ika-8 ranggo na Saint Emperor. Ang pagpapadala sa kanya upang harapin ang isang mahirap na itim na dragon ay hindi dapat maging isang problema. Ang Young Master ay tumakbo na ngayon patungo sa 5th rank Holy Emperor, ngunit ang kanyang lakas ay kapantay ko na,
Kung siya ay pahihintulutan na gumawa ng isa pang tagumpay at akayin ang aking Qilin Ancient Clan na tumakas mula sa lugar na ito ng mga multo, maaaring hindi ito imposible. Naisip ng Patriarch ng Qilin Ancient Clan sa kanyang puso. Kung tutuusin, saglit lang silang magkakilala ng Young Master sa kanyang bibig. Gayunpaman, ang mga kwalifikasyon ng kabilang partido ay nalampasan na ang lahat ng mga tao ng Qilin Ancient Clan, at sa napakaikling panahon, nakalusot siya mula sa mababang antas ng Saint Monarch hanggang sa kaharian ng Saint Emperor, at pagkaraan ng ilang sandali, tiyak na magagawa niyang pangunahan ang Qilin Ancient Clan upang makatakas. Kung makikita ni Yezuan ang Young Master na ito, tiyak na makikilala niya na ang Young Master na ito ay si Shishinyo, ang may hawak ng dual bloodline. Hindi nagtagal, ang tiyantong ng Qilin Ancient Clan ay ipinadala sa unang araw. Sa loob ng ilang araw, natagpuan niya ang walang ingat na itim na dragon. Hampasin kita, isinakripisyo ni Tiantong ang kanyang longbow magic weapon, at pagkatapos ay bumaril ng palaso mula sa malayo. Phew! Ang cyan arrow na ito ay pumutok sa ere at agad na pumutok sa ulo ng itim na dragon. Ngunit ang nakakapagtaka ay nabasag lamang ng kanyang palaso ang kaliskis ng dragon ng kalaban, at sa isang kisap mata ay nakabawi ang sugat ng kalaban. Paano ito posible? Itong palaso ko ay sapat na para pumatay ng isang ikawalong ranggo na Saint Emperor, at kahit ang itim na dragon na ito sa antas ng Saint King na ikasyam na baitang ay hindi maaaring patayin. Nagulat si Tiantong, medyo nagdududa siya sa kanyang lakas. Ang itim na dragon na ito na pinupuntirya niya ay natural na Blackhorn. Sa puntong ito, ibinaling ng Black Corner ang kanyang ulo upang tumingin, ngunit wala siyang nakita. Yung palaso, saan nanggaling pero wala kang nakikitang tao. Nagtaas ng kilay si Yezuan, medyo hindi malinaw. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang lakas ng pag-atake ng mga arrow ni Fang Kai, ang kabilang partido ay hindi bababa sa isang 8 ranggo na banal na emperador. Sa sandaling iyon, ang itim na sungay ay natangay sa direksyon ng palaso, ngunit walang natagpuan. Phew! Sa sandaling ito, isa pang palaso ang tumama. Poof! Binasag ng mga arrow ang lumalamon na kaliskis ng dragon ng Blackhorn, ngunit hindi gaanong nakapinsala sa Blackhorn. Matapos ang advance na lumalamon na black-scaled na dragon, ang mga kaliskis ng dragon nito ay mayroon ding epekto sa paglamon, at sa sandaling tumama ang arrow sa kaliskis ng dragon, isang malaking halaga ng lakas ng pag-atake ang nilalamon. Kung hindi dahil doon, matagal nang nabaril ang ulo ni Blackhorn. Sino ang naglalabas ng malamig na arrow? Ang Sword Immortal Clone, ang Three Elder, at ang Skybreaker, pumunta at tingnan. Malamig na sumungot si Yezuan, tinawag ang Sword Immortal Clone, at pagkatapos ay nagpatawag ng malaking bilang ng Immortal Killing Puppets, sa paligid. Hanggat natagpuan ang taong naglabas ng malamig na palaso, kung gayon ang Sword Immortal Clone ay maaaring markahan ang kalaban ng isang Death Chase Order, at pagdating ng oras, ang itim na sungay ay tiyak na hahabol sa kalaban hanggang sa dulo ng mundo. Ang naglabas ng malamig na arrow ay ang unang araw ng Qilin Army, at siya ay may dugo ng Chanmo Qilin at may sobrang paningin. Gayunpaman, sa pag-atake ng Sword Immortal Clone, wala siyang paraan upang itago, at siya ay natagpuan kaagad. Sa wakas natagpuan nakita, nanliit ang mga mata ni Yezuan, at mabilis niyang hiniling sa Sword Immortal Clone na markahan ang kabilang partido ng Death Chase Order, at pagkatapos ay direktang pinatay siya, pamatay na estado. Ang Sword Immortal Clone ay puno ng firepower at direktang pumatay sa likod ng kalaban. Boom! Nakakalungkot na bagamat isa na siyang Sword Immortal Clone sa level ng isang 5th grade Saint King, hindi pa rin siya makalusot sa Qilin Battle Armor ng kalaban. Ang sandata ng labanan ng Qilin na ito ay magbabago sa kaharian ng Panginoon ng angka ng Qilin. Si Tiantong ay isang 7 ranggo na banal na emperador, paano masisira ang depensa ng Sword Immortal Clone? Dahil hindi ito magagawa ng Sword Immortal Clone, magkaroon tayo ng isa pa. Kabanata 1974, Column Shishinyo, Du Fei, Yin Jian, kayo rin. Nagpadala si Yezuan ng 2 pang tao. Si Du Fei ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng pulang baluti na pumatay noon kay Blackhorn, at si Yin Jian ay isang 7 ranggo na banal na emperador na itinapon ang sarili sa lambat nang sirain ito ng Blackhorn.
Ang dalawang 7th rank Saint Emperors at ang Black Horn ay dapat na may kakayahan na patayin ang taong ito na naglabas ng malamig na mga arrow. Dalawang traidor, patayin muna kita. Malamig na bamantong hininga si Tiantong, itinaas ang kanyang kamay at pinaputukan ng palaso si Du Fei. Gayunpaman, ang Sword Immortal Claw ng unang kumislap sa kanyang harapan at hinarang ang arrow na ito gamit ang kanyang katawan. Umalis ka dito. Pumalakpak si Tiantong, handang i-pump ang claw ng Sword Fairy, ngunit sa sandaling lumipad ang claw ng Sword Fairy, muli itong kumislap sa likod niya. Ang hindi magagapi na estado ng Sword Immortal Clone ay isang Xiaoqiang na hindi maaaring patayin, at kung siya ay mabigla, ito ay magiging napakahirap. May mga Sword Immortal na clone na nakasalikop, at nagmadaling lumapit sina Du Fei, Yin Jian, at He Zhao. Ang lakas ng pag-atake ni Tiantong ay napakalakas, at siya ay ipinadala sa isang misyon, at halos walang oras na hindi makaligtaan, ngunit ang kanyang magaling ay malayuan, at kung siya ay malapit sa isang tao, siya ay medyo walang kapangyarihan. Gusto mo mapalapit sa akin? Sa sandaling ito, biglang bumukas ang mga kilay ni Tiantong, at isang puting haligi ng liwanag ang pumutok. Sa sandaling iyon, ang Sword Immortal Clone ay muling kumislap sa kanyang harapan, nahamarang sa puting haligi ng liwanag na ito sa kanyang katawan, at pagkatapos ay hamampas sa itim na sungay. Ultraman ba ang lalaking ito? Nanliit ang mga mata ni Ye Zuan. Bagamat mabangis ang hakbang na ito, sa kabutihang palad, hinawakan ni He Zhao ang Sword Fairy Clone at ginamit ang huli bilang isang kalasag upang ganap na harangan ang galaw na ito. Bastard, anong klaseng puppet yan? Makakaharang talaga sa Heavenly Eye Divine Strike ko. Hindi maiwasan ni Tiantong na magulat. Napakamahal ng galaw na ito at maaaring tumagal lamang ng paunti-unti, kaya agad siyang huminto at itinaas ang kamay para makabawi sa suntok. Phew! Ang mga arrow ay pumutok sa hangin. Sa pagkakataong ito, tinutukan ni Tiantong si Du Fei, kung haharangan ito ng Sword Immortal Clone, gagamitin niya ang Chanmu God para tamaan muli ang itim na sungay, at hindi siya naniniwala na maklone ito ng kabilang partido. Napakawalang muwang, binibigyan siya ni Black Horn ng kaunting kaalaman. Malamig na bamantong hininga si Ye Zuan. Sa susunod na sandali, ang itim na sungay ay isang malaking bibig, at isang napaka-nakakatakot na hininga ng dragon ang bumuhos. Lumalamon na Dragon Roar. Boom! Dalawang haligi ng liwanag, isang itim at isang puti, ang nagbanggaan, ngunit sa sumunod na sandali, ang puting haligi ng liwanag ay biglang nilamon ng itim na haligi ng liwanag. Biruin mo, ang anumang pag-atake ng Black Horn ay naglalaman na ngayon ng kapangyarihan ng paglamon, at ang Heavenly Eye God ay hamampas sa dagandong ng Devouring Dragon, at ito ay agad na nilamon. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Tiantong, at nakita niyang ang haligi ng liwanag sa kanyang harapan ay mabilis na lumaki, at pagkatapos ay nilamon ang sarili. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Ye Zuan. Sa isang galaw, napatay niya ang unang araw ng Qilin Army sa loob ng ilang segundo, at ang kasalukuyang lakas ng Black Horn ay hindi mapapantayin. Kaya lang, isang beses lang sa isang araw ang trick na ito na Devouring Dragon Roar. Bukod dito, hindi ito napakadaling kontrolin. Halimbawa, ang katawan ni Tiantong at ang sandata ng labanan ng Qilin ay nilamon lahat, at wala nang natira, kasama ang kanyang Qiankun Ring. Ang taong ito ay ang unang araw ng Qilin Army, at mayroon siyang Chanmu Qilin bloodline sa kanyang katawan, ngunit hindi siya isang Demon Cultivator, kaya walang silbi na panatilihin ito, okay lang na patayin ito. Pagkatapos ng kamatayan ni Tiantong, naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso. Kung hindi siya isang Demon Cultivator, hindi siya maaaring maging ontology, at kung hindi siya matransform sa isang ontology, hindi magagamit ni Ye Zuan ang Beast God Bell para kontrolin ito. Bagamat sinasabing kayang kontrolin ng Beast God Bell ang mga ordinaryong tao, nang hindi pinipigilan ang 80% ng lakas, si Ye Zuan ay walang paraan para makalusot sa depensa ng kalaban, kaya maaari lamang siyang pumatay. Gayunpaman, kahit na ang Qilin Army ay ipinadala sa unang araw, at ang Qilin Ancient Clan ay malamang na nagsimulang magbayad ng pansin sa kanya. Sa pagkakataong ito ay ang 7th rank Holy Emperor ang ipinadala, kaya sa susunod, ang 8th rank Saint Emperor ay maaaring ipadala, o maging ang Patriarch ng Qilin Ancient Clan.
Sa harap ng ganoong pag-iral, si Yezuan ay walang lakas na makipaglaban sa kanya pansamantala. Pagkatapos ng lahat, ang Blackhorn ay hindi maaaring mapabuti ang kanyang kaharian ngayon, at aabutin siya ng isa pang buwan upang lumago. Sa makatuwid, nagpa siya si Yezuan na pansamantalang umatras sa 100 Battles Valley. Kasabay nito, kabilang sa sinaunang angkan ng Qilin. Nabasag ang Life Jade Plate ni Tiantong. Sa gitna ng Qilin Ancient Clan, nagkaroon ng kaguluhan. Ang Tendo ay dumaan sa hindi mabilang na mga misyon, at sa bawat oras na nakumpleto niya ang mga ito, ngunit sa pagkakataong ito siya ay talagang napinsala, na ikinagulat nila. Dapat mong malaman na si Tiantong ay ang sobrang henyo na malamang na masira ang tanikala ng Holy Emperor at maabot ang Holy Venerable sa Qilin Ancient Clan. Sayang nga lang nahulog. Ipaalam sa tatlong general na dapat nilang patayin ang target. Sa ganitong paraan, ipinadala ang tatlong pinakamalakas na 8 ranggo na banal na emperador sa Qilin Ancient Clan. Sa oras na ito, tumalikod na si Yezuan at umatras sa direksyon ng 100 Battles Valley. Sa sandaling namatay si Tiantong, hindi may iwasang malaman ng Qilin Ancient Clan, kaya kung dumating si Shishingyu na may kasamang master, siya ay patay na. Mabuti pang mauna ka. Hindi nagtagal, muli siyang nakarating sa 100 Battles Valley Realm, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalim. Para sa kanya, ang mas malalim na pagpunta niya sa Valley of the 100 Battles ngayon, mas naging ligtas siya. Para sa mga masters ng 100 Battles Valley, ang 9-rank Saint King of the Blackhorn ay hindi nararapat na banggitin, kung ang mga tao ng Qilin Ancient Clan ay hahabulin sila, kung gayon ang mga masters ng 100 Battles Valley ay natural na maaakit sa kanila, at pagkatapos ay lalaban. Sa oras na iyon, kung mawawala silang dalawa, magiging mura ito para kay Yezuan. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay dumating si Yezuan sa gitna ng 100 Battles Valley, kung saan karamihan sa mga taong gumala-gala ay mga nasa gitnang antas na Saint Emperors. Susunod, kailangan lang maghintay ng panahon ni Yezuan, hanggat ang kaharian ay mapabuti, kung gayon ano ang Qilin Ancient Clan. Sa oras na ito, isa na siyang 3rd-rank Saint King, ngunit ang lakas na ito ay walang silbi, dahil ang Blackhorn Realm ay isa pa ring 9 na ranggo na Saint King, kaya kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang pag-atres. Gayunpaman, sa mismong oras na ito, anak, sa wakas natagpuan na kita. Biglang nahulog sa tenga ni Yezuan ang isang pamilyar na boses. Nang marinig ito, agad na inikot ni Yezuan ang kanyang ulo upang tumingin at nalaman na 4 na figure ang tumawid sa kalangitan. Ang aura nilang tatlo ay mas malakas kaysa kay Tiantong, at ang huling tao ay isang taong pamilyar sa kanya, si Shishingyu. Ito ay isang aso, sa wakas ay hindi napigilan ni Shishingyu na magpadala ng clone at pamunuan ng master. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Yezuan. Mukhang sa pagkakataong ito, may gulo. Ngunit sa kabutihang palad, sa panahon ng pagmamadali, ang preseleksyon ng magic weapon ng Megatron ay lumitaw na isang napakahusay na magic weapon, at sa pagkakataong ito, maaari na itong magamit. Ang mahiwagang sandata na ito ay tinatawag na Heart of the Dragon, na espesyal na ginagamit ng mga dragon, hanggat ito ay nakalagay sa katawan ng Blackhorn, kung gayon maaari nitong lubos na mapataas ang depensa, pag-atake at pagbawi ng kapangyarihan ng Blackhorn. Sa madaling salita, pagbutihin ang pagiging epektibo ng labanan ng Black Corner sa lahat ng direksyon. Shishingyu, ikaw talaga ang nasa likod mo. Sa katawan ni Heijiao, dumating ang boses ni Yezuan. Ano naman sa akin? Ngumisi si Shishingyu at sinabing, kung hindi ako naka-retreat noon, at hindi ko nakuha ang tiwala ng mataas na antas ng Qilin Ancient Clan, kung hindi, matagal ka nang namatay. Panipi, Kabanata 1975, Pagtatakwil. Hindi ganoon kadali kung gusto mo akong mamatay, sagot ni Yezuan. Oo, gusto kong makita kung paano mo mapipigilan ang 3 dakilang general ng Qilin Ancient Clan. Pagkatapos magsalita ni Shishingyu, direkta siyang sumangot ng malamig, gawin mo, gusto kong mabuhay. Panipi, sa susunod na sandali, ang 3 8 ranggo na banal na emperador sa likod ni Shishingyu ay kumilos na lahat. Ang 3 taong ito ay ang 3 pinakamakapangyarihang general ng Qilin Ancient Clan, at ang kanilang mga katawan ay ang Ice Emperor Qilin, ang Flame Emperor Qilin, at ang Thunder Emperor Qilin. Gayunpaman, habang nasa daan, binalaan sila ni Shishingyu na huwag lumiko sa pangunahing katawan,
dahil maaaring mabawasan ang kanilang lakas, kaya napanatili nilang tatlo ang kanilang anyo ng tao at pinatay ang itim na sungay. Masyadong walang muwang, paano ang 8th-rank Holy Emperor? Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Sa oras na ito, nakagawa na si Heijiao ng hakbang, at sa puso ng demonyong dragon, ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban nito ay bumuti ng husto, at direktang nilabanan nito ang suntok mula sa tatlong master. Umuungol. Ang itim na sungay ay tumingala sa langit at umungol ng galit, na nagpapahiwatig na hindi ito masakit o makati. Hindi inaasahan ni Yezuan na ang mahiwagang sandata ng puso ng Demon Dragon na ito ay makakapagpapataas ng lakas ng Black Horn, ngunit nakakalungkot na wala siyang nalalamon sa oras na ito, kaya hindi niya naayos ang mahiwagang sandata na ito. Para kay Yezuan, nagpadala rin siya ng Sword Immortal Clone. Shishinyo, magdusa ng kamatayan. Galit na sumigaw ang Sword Immortal Clone at direktang pinatay ang likod ng clone ni Shishinyo. Bang! Si Shishinyo ay bumagsak sa pamamagitan ng isang suntok, direktang itinaboy ang Sword Immortal Clone. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, ngayon isa na akong 5 ranggo na banal na emperador, hindi mabilang na mas makapangyarihan kaysa sa akin noon, kahit na clone lang ito, gusto mo akong patayin. Ang boses ni Shishinyo ay nahulog sa tainga ni Yezuan. Ang Shishinyo na ito ay may Kilin Ancient Clan bilang taga-suporta, at nakakuha ng hindi mabilang na langit at lupang kayamanan, kung gayon ang mga immortal na clone na winasak ko ay tinatayang naayos na muli, at ang lakas ng clone na ito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa tatlong general na ito, kung ang Diyos ay pinagsama sa lahat ng mga clone na si Ho, natatakot ako na maabot ni Emperor ang lahat ng mga clone ni Ho. Ang lakas ng clone na ito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa tatlong general na ito, kung ang Diyos ay pinagsama sa lahat ng mga clone na si Ho, natatakot akong maabot ni Emperor ang nirango. Sa pag-iisip nito, medyo natakot si Yezuan. Kung ikukumpara ang dalawa, mas mabilis ang breakthrough speed ni Shishinyo kaysa sa kanya. Ang taong ito ay dapat na maalis sa lalong madaling panahon, kung hindi, siya ay mawawala ng kwalipikasyon upang makipaglaban sa kanya mamaya. Sword Immortal Clone, tulungan mo si Black Horn. Agad namang nag-utos si Yezuan. Dahil hindi may isa-isa ng Sword Immortal Clone si Shishinyo, mas mabuting tulungan si Heijiao. Pagkatapos ng lahat, ang Sword Immortal Clone ay may pagkakataon ding mag-trigger ng one-hit killing effect. Sa oras na ito, si Heijiao at ang tatlong general ng kabilang panig ay nakatali, at walang makakatulong sa sinuman, hanggat ang Sword Immortal Clone ay nag-trigger ng one-hit kill. Pagkatapos ay maaari niyang patayin ang isang tao sa ilang segundo. Pagdating ng panahon, magbabago din ang takbo ng labanan. Boom! Ang labanang ito ay napakatindi. Na nakita ni Shishinyo na ang tatlong dakilang general ng Kilin Ancient Clan ay hindi napigilan ang itim na sungay, at pagkatapos pagagalitin ang basura, sa kanyang puso, tinawag niya ang tatlong kilin. Mas matindi ang pressure ni Yezuan. Sa kabutihang palad, ang Black Horn, na may puso ng Demon Dragon, ay napakalakas sa labanan, at syempre, ang depensa ang pinakamahalagang bagay sa kasong ito. Ang Black Horn, na may lumalamo na kaliskis ng dragon, ay hindi natatakot sa mga pag-atake ng lahat, at lahat ng pag-atake na nahuhulog sa kanya ay lalamunan sa karamihan sa kanila, at pagkatapos ay haharangan ng matigas na balat ng dragon. Bastard, napakabilis ng kanyang paglaki, hanggat mayroon akong ganoong sistema, tiyak na ako ang magiging pinakamalakas na tao sa mundo. Ang mga mata ni Shishinyo ay puno ng kasakiman. Palagi niyang iniisip na ang sistema ay isang super magic weapon na nagpapahintulot sa mga tao na makalusot ng mabilis. May sistema lang si Yezuan, kaya napakabilis ng growth rate. Kaya lang kung gusto mong makuha ang sistema, kailangan mo munang bambahin si Yezuan. Kung gusto mong bambahin at patayin si Yezuan, kailangan mo munang bumagsak sa depensa ng Black Corner. Ngunit huwag kalimutan, sa ilalim ng iyong mga paa ay ang teritoryo ng 100 Battles Valley, at ang tatlong pinakamalakas na general ng Kilin Ancient Clan ay ipinadala, paano magiging walang malasakit ang 100 Battles Valley. Sa oras na ito, nalampasan na ng Skyrim ang isang malaking bilang ng mga masters. Hindi maganda. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Shishinyo, at buong lakas siyang bumaril, ngunit hindi pa rin siya makalusot sa depensa ng itim na sulok. Ito ay ang mga tao ng 100 Battles Valley,
at hindi bababa sa 10 baliw na general ang ipinadala. Biglang lumabas si Shi Xingyu. Ang mga baliw na general ng Hundred Battles Valley, tulad ng mga dakilang general ng Qilin Ancient Clan, ay pawang mga emperador na may 8 ranggo. 10 8th rank Holy Emperors, tila nakaakit sila ng atensyon, kung napapaligiran sila, kahit ang 3 pinakamakapangyarihang general ay kailangang magbayad ng mabigat na halaga. Young Master, hindi ka na makakalaban. Sa ngayon, ipinapadala ng Ice Emperor General ang boses kay Shi Xingyu. Basta, lilinisin kita sandali. Galit na saway ni Shi Xingyu. Maya-maya pa ay lalampas na siya, at pagdating ng panahon, sino pa ang kalaban niya sa Purgatory Battlefield? Sa sandaling iyon, lumilikas si Shi Xingyu kasama ang 3 dakilang general ng Qilin Ancient Clan, iniwan ang 3 kilin upang maantala. Kung gusto mong pumunta, paano mo magagawa ito nang hindi nagbabayad ng presyo? Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Sa sumunod na sandali, isang itim na haligi ng liwanag ang bumungad mula sa bibig ng itim na sungay. Panganib, matapos maramdaman ang nakakatakot na aura sa likod niya, agad itong iniwasan ni Shi Xingyu at ng iba pa, ngunit ang Ice Emperor General ay dahan-daang umiwas at natama ng husto. Sa isang iglap, ang Ice Emperor General ay nilamon ng isang itim na haligi ng liwanag, at pagkatapos ay naging pulbos, na walang natira. Mamatay. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Nang tumunog ang system prompt na ito, hindi napigilan ni Ye Zuan na matawa. Anong Qilin Ancient Clan, what Shi Xingyu, what a general, napakaraming tao ang dumating para tugisin siya, at sa huli, nakapatay siya ng isang tao, puro kalokohan. Si Shi Xingyu at ang iba pang 2 general ay labis na natakot kaya sila ay nagpawis ng malamig, kung hindi sila umiwas, natatakot akong mahulog silang lahat. Nakakatakot ang trick na iyon. Sa oras na ito, ang mga master ng 100 Battle Valley ay agad na hinati sa 2 grupo. Isang grupo ang pumunta upang habulin si Shi Xingyu at ang iba pa, at ang isa pang grupo ay pinalibutan ang itim na sungay. Sino ang kamahalan? Isang matandang lalaki ang lumabas at nagtanong sa itim na sulok. Mga tao mula sa Valley of 100 Battles, gumawa tayo ng deal, di ba? Unti-unting lumutang ang boses ni Ye Zuan. Anong deal? Gulat na tanong ng matanda. Dapat gusto mo ring sirain ang Qilin Ancient Clan, at ganoon din ako, kaya gusto kong makipagsanib puwersa sa iyo, paano na? Sabi ni Ye Zuan. Magkasama, naningkit ang mga mata ng matanda, nag-isip sandali, at sinabing, hindi ko nga alam kung sino ka, paano ako magsanib puwersa? Panipi. Mayroon akong dugong Qilin, ngunit hindi ako miyembro ng Qilin Ancient Clan, kung sino ako, hindi mo na kailangang malaman. Nilingon ni Ye Zuan ang kanyang ulo upang tingnan ang likod ni Shi Xingyu, at sinabing, ang binata na iyon ay tinatawag na Shi Xingyu. Mortal akong mga kaaway sa kanya, dahil sumali siya sa Qilin Ancient Clan, kung gayon natural na ako ay nakatayo sa kalaban niya. Panipi, hindi ko talaga nakita ang taong iyon. Tumango ang matanda. Maaari ko pang sabihin sa iyo na mahigit 1 buwan na ang nakalipas, isa lang siyang mababang antas ng Saint Monarch, at ngayon, isa na siyang 5th-rank Saint Emperor. Kaya lang, ang 5th-rank Holy Emperor ay may ganitong lakas, kung patuloy siyang bubuti, hindi mo siya mapipigilan ng 100 Battle Valley. Kabanata 1976, Pagsanib Puwersa. Ang mga salita ni Ye Zuan ay nahulog sa tenga ng lahat. Lahat, nagulat. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas, ito ay isang mababang antas na Saint Monarch, paano ito posible? Hindi makapaniwala ang mga master ng 100 Battles Valley. May paraan siya para mabilis na makalusot, kaya naging mortal na kaaway ako sa kanya. Kung patuloy siyang makalusot, hindi may iwasang masira iyong 100 Battles Valley, kaya iminumungkahi ko na magsanib puwersa tayo. Pagdating ng panahon, hinihiling ko na lang na mamatay siya, ang bangkay naman, maaari mong alisin, sabi ni Ye Zuan. Kahit na ang mga salita ay napakatapat, ang panig ng 100 Battle Valley ay may pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, nakipaglaban sila sa Qilin Ancient Clan sa hindi mabilang na taon, ngunit hindi nila masabi ang nanalo. Ngayon hindi ako makapaniwala na naririnig ko na magbabago ang pattern sa loob ng maikling panahon. Kung hindi ka naniniwala, kalimutan mo na, at huwag mo akong sisihin kung nawasak ka. Pagkatapos magsalita ni Ye Zuan, tumalikod si He Jiao at gustong umalis,
ngunit pinigilan siya ng mga tao sa Hundred Battle Valley. Ngayon mo lang nakita ang lakas ko, kaya hindi mo akalain na mapipigilan ako ng mga taong ito, hindi ba? Ngumisi si Yezuan. Ngayon lang, nakayanan niya ang ilang pag-atake mula sa ilang pangwalong ranggo ng Saint Emperor level masters, ngunit hindi siya nasaktan at nakapatay ng isang tao pabalik. Bagamat napapaligiran na siya ngayon ng Valley of the Hundred Battles, hindi rin alam kung makakalusot ito sa kanyang mga depensa. Hindi, para kay Yezuan, ang mga taong ito ay hindi kailanman makakalusot sa Blackhorn Devouring Dragon Scales, maliban kung ang Valley Lord of the Hundred Battles Valley ay personal na kumilos. Huwag kalimutan, ang Blackhorn ay mayroon pa ring Immortal Phoenix Bloodline sa kanyang katawan, at mayroon siyang napakalakas na recovery power. Kahit na kumilos ang Valley Lord of the Hundred Battles Valley, ito ay isang katanungan pa rin kung kaya niyang patayin ang Blackhorn. Higit pa rito, ang Blackhorn ay maaaring muling mabuhay, at pagdating ng panahon, huwag mawala ang iyong asawa at masira ang iyong mga sundalo. Ang iyong mungkahi, na iparating ko na sa Panginoon ng Lambak, at inaanyayahan kanyang pumunta sa lambak para sa isang pulong. Sabi ng matanda na nanguna. Mabuti, tumanggo si Yezuan, at hinayaan pa ang Sword Immortal clone na sumunod, bagamat sinabi niya na hindi siya natatakot sa 9-rank Saint Emperor, ngunit paano kung ang kabilang partido ay may anumang pamatay na katangian? Hindi mo magagamit ang kasanayan sa time rewind sa ngayon, kaya mas mabuting mag-ingat. Ang mga tao ng Hundred Battle Valley ay hindi alam ang kanyang mga detalye, at inisip na ang Sword Immortal clone ay si Yezuan, kaya binawi nila siya, at tungkol sa Blackhorn, nanatili sila malapit dito. Sa isa pang kalahating buwan, makakalusot ako sa 6th rank Saint King, at ang Blackhorn ay lalampas din sa Saint Monarch Realm, at pagdating ng panahon, magagawa kong walisin ang buong Purgatory Battlefield. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Kaya lang, ang bilis ng cultivation ni Sheshinyo ay mas mahusay kaysa sa kanya, at kung siya ay makalusot sa harap niya, kung gayon ito ay magiging mahirap. Sa oras na iyon, kahit na idagdag pa siya ng 100 Battles Valley, natatakot ako na hindi nito mapipigilan si Sheshinyo. Kaya, ang bagay na ito ay kailangang malutas ng mabilis. Di nagtagal, sinundan ng Sword Immortal clone ang mga master sa Valley of the Hundred Battles at nakilala ang Valley Lord ng Valley of the Hundred Battles. Ang Valley Lord of the Hundred Battles Valley ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang kaharian ay ang 9-rank Holy Emperor, kapareho ng Patriarch ng Qilin Ancient Clan. Pagkatapos niyang makita si Yezuan, tiningnan din niya ito ng mabuti, at pagkatapos ay nagtanong, ang kamahalan ay nasa Zia Yezuan. Sa wakas ay iniulat ni Yezuan ang kanyang pangalan, at maaaring kailanganin niyang makipagtulungan sa Baizan Valley sa susunod, kaya kailangan niyang maging sinsero. Hindi ko alam Kuya Ye, saan ka natuto? Tanong ng Valley Lord of the Hundred Battles Valley. Walang pinto at walang paksayon, isang malungkot na tao dahil nasa katawan niya ang dugo ng Qilin, nahuli siya sa labas ng mundo at itinapon sa larangan ng digmaan ng Purgatorio. Sagot ni Yezuan. Nakikita ko, naunawaan ng lahat, at noong una ay naisip nila na si Yezuan ay isang mamamatay tao na nilinang ng Qilin Ancient Clan, ngunit hindi nila inaasahan na hindi pala. Walang karagdagang ado, buksan natin ang skylight at sabihin ang isang bagay. Si Yezuan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at direktang sinabi, siguro naiintindihan din ng Valley Master ang pasikot-sikot, ano sa palagay mo ang aking pakikipagtulungan? Panipi, ito, ang Valley Lord of the Hundred Battles Valley ay lumingon para tingnan ang iba at sinabing, ako, ang Hundred Battles Valley at ang Qilin Ancient Clan, ay nakikipaglaban sa hindi mabilang na taon, at ngayon ay sinasabi mo na magkakaroon ng mananalo sa panahong ito, kaya hindi ako makapaniwala. Panipi, sasabihin ko lang ito ng diretsyo, basta't makikipagtulungan ka sa akin, pagkatapos ay 70% akong sigurado na sisirain ko ang Qilin Ancient Clan. Tiwalang sabi ni Yezuan. Your Excellency, bakit ang laki ng tiwala mo sa Black Dragon na iyan mag-isa? Naguguluhan na tanong ng Valley Lord of the Hundred Battles Valley. Hindi ito ang pinagkakatiwalaan ko, ito ay isang magic weapon. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, tumingin siya sa gilid at sinabing, maaari mo bang hayaan ang banal na hayop na iyon na lumapit sa akin? Panipi,
Sa oras na ito, ang kinagigiliwan niya ay ang isang pinaamo na banal na hayop sa antas ng Saint Emperor sa ikapitong ranggo. Gawin ang ano, lumuwa ang banal na hayop at lumapag sa harap niya. Alam ng lahat na ang karamihan sa Qilin Ancient Clan ay mga Demon Cultivator. Kung mababawasan ko ang lakas ng mga Demon Cultivator na iyon na naging pangunahing katawan ng 80%, ano sa palagay mo ang posibilidad ng tagumpay? Mabagal na sabi ni Yezuan. Kung tungkol sa magic weapon sa kanyang bibig, natural na ito ay ang Beast God Bell. Pagdating ng panahon, ang mga demonyong cultivator sa Qilin Ancient Clan ay hindi maiiwasang maging katawan at lalabas ng todo, at kapag lumabas na ang Beast God Bell, ang combat effectiveness ng Qilin Ancient Clan ay lubos na mababawasan, at hindi nila mapipigilan ang mga masters ng 100 Battles Valley. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng gayong mahiwagang sandata laban sa langit? Sabi agad ng nasa paligid. Totoong walang dapat maniwala sa mga sinasabi mo, pero kung nakikita mo ito ng sarili mong mga mata, iba ito. Ang Sword Immortal clone ay may parehong kakayahan tulad ni Yezuan, at direkta niyang tinawag si Megatron, na naging isang Beast God Bell. Sa sandaling lumabas ang Beast God Bell, ang ikapitong baitang Saint Emperor level na banal na hayop sa kanyang harapan ay agad na bumagsak ng 80% ng lakas nito. Naramdaman ito ng lahat, naramdaman lamang na ang aura ng banal na hayop na ito ay lubhang nabawasan. Valley Master, ang lakas ko. 80% down. Nagsalita ang banal na hayop na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang mga manunood. Ito ang aking pagtitiwala, ito ang aking tunay na pangalan na Magic Weapon Beast God Bell. Kung kayong dalawa ay makikidigma, isasakripisyo ko ito. Pagdating ng panahon, hayaan ang iba, kahit na ito ay patriarch ng Qilin Ancient Clan, kailangan itong bawasan ang 80% ng pagiging epektibo ng labanan. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi naiwasang itutok ni Yezuan ang kanyang mga mata sa Valley Lord of the 100 Battles Valley at sinabing, ano sa palagay mo ang kailangan mong manalo? Panipi, kung ganoon ang kaso, mayroon tayong hindi bababa sa 70% pagkakataong manalo. Hindi lang 70% kung pipigilan. Din ang Qilin Ancient Clan Patriarch, aabot sa 10% ang tsansa nating manalo. Tama, ang Patriarch ng Qilin Ancient Clan ay isang barbaric Qilin, napakalakas. Kung mababawasan ang kanyang lakas, natatakot ako na hindi siya magiging kaaway ng Valley Lord. Sunod-sunod na usapan ng mga tao sa paligid niya. Sa totoo lang, ang epekto ng Beast God Bell ay naging dahilan upang ang Valley of the 100 Battles ang gumawa ng inisyatiba. Kung magagawa natin sa pagkakataong ito, makakaalis na tayo sa kalokohang purgatoryong larangan ng digmaan, at hindi na natin kailangang mamatay muli ng napakaraming kapatid. Naisip ng Valley Lord of the 100 Battles Valley sa kanyang puso. Ang Purgatory Battlefield ay itinatag ng isang tiyak na kapangyarihan, at sila ay nakuha sa Valley of the 100 Battles hindi mabilang na taon na ang nakakaraan upang labanan ang Qilin Ancient Clan na may parehong kapalaran. Kung kaya nilang manalo, pwede na silang umalis. Kabanata 1977, Paglalaglag ng pugad at pagpapadala. Kaya lang, hindi ito laro ng bata, kaya sinabi ng Valley Lord of the 100 Battles Valley, subukan mo pa ang ilang mga banal na hayop. Panipi. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga banal na hayop sa Valley of the 100 Battles ay nagtipon, at ang mga kaharian ay mataas at mababa, ngunit sa sandaling sila ay malapit na, sila ay pinigilan ng Beast God Bell. Sa oras na ito, pinaniwalaan ito ng mga tao ng Valley of the 100 Battles. Okay, pumayag ako sa kooperasyong ito. Matapos itong talakayin sa iba, sa wakas ay tumanggo ang Valley Lord. Nakakapanibago. Ngumisi si Yezuan, nang walang paligoy-ligoy, umaasa akong maaayos ng Valley Master ang kanyang lakas tao sa loob ng susunod na araw o dalawa, at pagkatapos ay atakihin ako sa 100 Battles Valley. Kung gagawin mo to, wala nang ibang requirements. Tanong ng Valley Lord of the 100 Battles Valley. Isa lang ang hiling, na dapat mamatay si Shishinyu, patayin mo man ito, o ako, o ng iba, gayunpaman, dapat siyang mamatay. Malamig na sabi ni Yezuan. Ang may hawak ng bloodline ay hindi kailangang patayin ni Yezuan mismo, syempre, kung papatayin niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay, siya ay gagantimpalaan. Kung ang may-ari ng dugo ay pinatay ng ibang tao, hindi siya gagantimpalaan.
Gayunpaman, sa kritikal na yugtong ito, handa si Yezuan na isuko ang gantimpala. Okay, kung ganoon, pagkatapos ay sisimulan kong makipag-ugnay kaagad sa mga kapatid. Ang Valley Lord ng 100 Battles Valley ay tumango, at direktang nagsimulang makipag-ugnayan sa mga pangunahing master sa 100 Battles Valley Realm. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, dinala sila sa larangan ng digmaan ng Purgatorio, at pagkatapos sa paglipas ng mga taon, dumami sila sa malalaking kapangyarihan. Ang mga taong ito, sa katunayan, ay kanilang mga inapo. Sa sandaling magbigay ng utos ang Valley Lord of the 100 Battles Valley, agad silang magsasama-sama at sasabak sa isang buhay at kamatayang labanan sa Kilin Ancient Clan. Wala pang isang araw, lahat sila ay nagtipon. Lahat, sa lakayin ng Kilin Ancient Clan ng buong lakas. Ang Valley Lord of the 100 Battles Valley ay agad na nagbigay ng utos. Ang eksenang ito ay hindi bihira, at ang mga tao sa 100 Battles Valley ay bumuhos, tumawid sa hangganan na parang isang malaking hukbo, at nagsimulang salakayin ang lungsod ng Kilin Ancient Clan. Para kay Yezuan at sa iba pa, nagtipon na sila at pumunta sa base camp ng Kilin Ancient Clan. Naku, Patriarch, maraming mga kaaway ang tumatawid sa hangganan. Naku, lahat ng matataas na pinuno ng 100 Battles Valley ay ipinadala, at mukhang magkakaroon sila ng malaking labanan sa atin. Marshal, paki-order. Ang punong marshal ng Kilin Army ay talagang ang Patriarch ng Kilin Ancient Clan. Sa oras na ito, nang marinig niya ang pangunahing balita, ang kanyang mukha ay malungkot, at agad niyang iniulat ang bagay kay Sheshinyo. Teka lang, malapit na akong makalusot, at ipapadala ko ang aking clone para tumulong kapag oras na. Ipinadala ng Diyos ni Sheshinyo ang mensahe sa Patriarch ng Kilin Ancient Clan. Hanggat siya ay nakapasok, ang mga tao sa 100 Battles Valley ay hindi makakagawa ng malalaking alon. Ngayon, ikaw na ang bahala kung alin ang mas mabilis. Ang hukbo ng 100 Battles Valley ay nabigla, at upang mapataas ang antas ng tagumpay, hiniling ni Yezuan kay Heijiao na lamunin ang lahat ng mga lungsod sa daan patungo sa lumalamon na espasyo. Sa ganitong paraan, maaari niyang pilitin ang kabilang partido na maging pangunahing katawan, at pagkatapos ay gamitin ang Beast God Bell upang kontrolin ito. Sa madaling salita, bilang karagdagan sa mga master na may bloodline ng 100 Battles Valley, mayroon ding malaking bilang ng mga masters ng Kilin Clan. Valley Master, bigla akong nagkaroon ng ominous premonition, pakibilasan. Biglang naalala ni Yezuan. Okay, everyone, bilasan mo. Tumango ang Valley Lord of the 100 Battles Valley. Ang master ng 9-rank Saint Emperor level ang nanguna at naniningil sa lahat. At sa loob ng ilang araw, dumating siya sa base camp ng Kilin Ancient Clan. Sa oras na ito, handa na ring lumaban ang Kilin Ancient Clan. Furious War, anong ginagawa mo dito? Ang Patriarch ng Kilin Ancient Clan ay sumigaw mula sa malayo. Sapat na sa kalokohang purgatorio na ito si Lao Su. Ngayon, tiyak na paghahatian natin ang nanalo at natalo. Ang nanalo, umalis ka na dito. Galit na sigaw ng Valley Lord of the 100 Battles Valley. Dahil lang sa iyo, gusto mo ring sirain ang aking Kilin Clan. Huwag mong kalimutan, ang lupa ko ay nasa ilalim ng aking mga paa. Sabi ng Kilin Ancient Patriarch. So ano, nanliit ang mga mata ng Valley Lord, at diretso siyang sumigaw, mga kapatid, patayin. Panipi, nang makitang sinabi ng kabilang partido na lalaban siya, hindi napigilan ng Patriarch ng Kilin Ancient Clan ang kanyang laway, at pagkatapos ay mabilis na sinabi, buksan, 108 Ling God Great Array. Panipi, ang 108 Ling God Great Array na ito, na binubuo ng 108 Kilin Bloodline Holder, ay napakalakas. Kahit na personal na pumasok ang Kilin Ancient Clan Patriarch, natatakot ako na may takot sa buhay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, lahat ng matataas na pinuno ng 100 Battle Valley ay nagtipon-tipon, at maaari nilang labanan ito. Patayin ang 108 na nakatayo sa pormasayon. Malakas na sabi ng Valley Lord of the 100 Battles Valley. Hanggat papatayin mo ang 108 tao, masisira ang pormasyong ito. Hindi kinakailangan na pumatay ng labis, hanggat pumatay ka ng isang bahagi, kung gayon ang pagbuo ay hindi mapanatili. Huwag mo nang isipin, gawin natin. Matapos sumigaw ang Patriarch ng Kilin Ancient Clan,
pinangunahan niya ang mga masters ng major killing clans na patayin ito. Ang 108 Lin God Great Array na ito ay walang epekto sa kanila na may killing bloodline. Dahil ang labanan na ito ay mahalaga, lahat ay nagsimulang magpaputok sa simula, at ang mga master ng killing clan ay naging pangunahing katawan. Matapos makita ang eksenang ito, nagliwanag ang mga mata ng Valley Lord of the Hundred Battles Valley, at wala man lang siyang naramdamang pressure. Kuya Ye, ikaw ang bahala. Ang Valley Lord of the Hundred Battles Valley ay agad na ipinadala ang mensahe kay Yezuan, na napapalibutan sa gitna. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay isa lamang Sword Immortal clone, ngunit sapat na iyon. Beast God Flock, bigyan mo ako ng bayan. Isang malaking gintong kampana ang bumagsak, at ang katawan ng mga demonyong magsasaka sa paligid niya ay agad na bumagsak ng 80% ng kanilang lakas. At hindi iyon ang punto. Buzz! Isang malamyos na kampana ang tumunog, at ang mga nakapaligid na unicorn ay agad na umungal sa sakit, at mayroon pang ang mga ika-6 at ika-7 ranggo na banal na emperor na direktang kinokontrol. Ang 108 Lin God Great Array, halos lahat sa kanila ay binubuo ng ika-6 at ika-7 ranggo na banal na emperador, at sa sandaling lumabas ang Beast God Bell, hindi bababa sa kalahati sa kanila ang nakontrol. Ang mga taong ito ay kontrolado ni Yezuan, kaya itong 108 Lin God Great Array ay hindi masisira. Sira ang formation, patayin. Nagliwanag ang mga mata ng Valley Lord, at sa sumunod na sandali ay namula ang kanyang mga mata. Lahat ng nasa panig ng 100 Battles Valley ay baliw. Patayin. Binawasan ng panig ng Kilin Ancient Clan ang pagiging epektibo nito sa pakikipaglaban, at ang 100 Battle Valley side ay nadagdagan ng pagiging epektibo ng labanan, kaya sa isang wave of charge lang, ang Kilin Ancient Clan ay dumanas ng mabibigat na casualty. Buzz! Ang Beast God Bell ay patuloy na tumunog, at palaging may mga tao mula sa Kilin Ancient Clan na kinokontrol ni Yezuan at lumingon upang salakayin ang iba. Hindi lang iyon, ngunit ang Sword Immortal clone ay naglabas din ng malaking bilang ng mga tao na matagal nang kinokontrol. Napakagulo ng labanang ito, maging ang Patriarch ng Kilin Ancient Clan ay pinatay ng Valley Lord of the Hundred Battles Valley sa unang wave of charge. Ang Kilin Ancient Clan, ang mga dragon ay walang pinuno. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkamatay ng Kilin Ancient Clan Patriarch, isang mas malakas na aura ang bumalot sa kalangitan. Shishingyo, sa wakas ay lumitaw. Ang grupong ito ng basura ay nasira sa isang iglap. Galit na saway ni Shishingyo. Nandyan na sa wakas. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at agad siyang nagpadala ng mensahe sa Valley Lord of the Hundred Battles Valley. Sa sandaling ito, ang mga tao ng Kilin Ancient Clan ay halos patay na, at ang upper echelons ay halos madurog sa kamatayan. Kabanata 1978, ang huling labanan. Dumating din ang panghuling boss, kaya't itinuon nilang lahat ang kanilang atensyon kay Shishingyo. Kung hindi mamatay si Shishingyo, hindi mabibilang ang laban na ito bilang kanilang tagumpay. Kung papayagan si Shishingyo na makatakas mula sa kamatayan, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Makinig ang lahat sa utos at patayin siya ng buong lakas. Sigaw ng Valley Lord of the Hundred Battles Valley. Natuwa ang lahat. Mayroon silang bloodline ng kabaliwan, at sila ay kasing palaban ng kanilang buhay, hindi pa banggitin na napakaraming tao ang lumalaban sa isa. Isang tila langgam, sinusubukan din akong patayin. Namilog ang mga mata ni Shishingyo. Sa sandaling ito, siya ay nasa 6 na beses na pagsasanib na estado, at pinagsama niya ang lahat ng mga clone maliban sa Diyos. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay higit pa sa Patriarch ng Kilin Ancient Clan. Bumaba si Kirin, hindi umimik si Shishingyo, at direktang nagpatawag ng 3 unicorn. Ngunit ang nakalimutan niya ay naroon pa rin ang Beast God Bell, kaya agad na napigilan ang 3 unicorn, at pagkatapos ay binugbog hanggang mamatay ng karamihan. Nang makita na ang Kilin Ancient Clan ay halos nabura, ang mga clone eyes ng Sword Immortal ay kumislap, at sa susunod na sandali, ang itim na sungay ay tinawag niya. Puso ng Dragon, Fusion. Black Corner, sumali din sa laban. Tungkol sa Diyos ni Yezuan, sa katunayan, siya ay nasa malayo, at siya ay nasa kaharian pa ng 100 Battles Valley. Anyway, kung ito ay isang unicorn clone o isang itim na sungay, sila ay parehong immortal at immortal. Kung marami kang magagawa,
mas malaki ang tsansa mong manalo. Valley Lord, si Shishingyo ay isang clone lang, dapat nasa paligid ang kanyang bathala. Agad na sumigaw si Yezuan. Nagpadala ako ng isang tao upang hanapin ito. Agad na sumagot ang Valley Lord of the Hundred Battles Valley. Hindi lang iyon, ngunit ang Three Elder na siyang Flame God na si Kilin ay naghahanap din kung saan-saan, at maging ang mga Kilin Ancient Clan Masters na kinokontrol ni Yezuan ay nakakalat upang maghanap. Dahil ito ang teritoryo ng Kilin Ancient Clan, at may malaking bilang ng Kilin Ancient Clan Holy Emperors sa paligid, mahirap para kay Shulao na mahanap ang Diyos ni Shishingyo. Dahil ito ang kaso, lutisin muna natin ang doppelganger ni Shishingyo. Bigyan mo ako ng kamatayan. Gumamit din ng iba't ibang whole card ang six-fold combination clone ni Shishingyo. Kahit na ang kanyang lakas ay malakas, siya ay medyo walang kapangyarihan sa ilalim ng pagkubkob at pagsupil ng lahat ng mga Panginoon. Higit pa rito, mayroon ding isang Sword Immortal clone na kumikislap sa likod niya paminsan-minsan. Bukod sa pagkakaroon ng Kilin bloodline, ang taong ito ay mayroon ding bloodline ng Immortal God Phoenix, na halos isang perpetual motion machine, at ang lakas ng pag-atake ng mga tao sa gilid ng Hundred Battles Valley ay tila hindi sapat, at tinatayang hindi siya makakapatay. Nakita ni Yezuan ang buong sitwasyon ng labanan sa pamamagitan ng mga mata ng itim na sungay. Kahit na kumilos ang Black Horn, maliban kung gagamitin mo ang Devouring Dragon Roar, hindi mo malulutas ang 6 na beses na kombinasyon clone ni Shishingyo. Gayunpaman, sa kasalukuyang kaharian ng Black Horn, ang paggamit ng Devouring Dragon Roar ay hindi lamang mabibigo na tamaan si Shishingyo, ngunit sasaktan ang mga tao sa Hundred Battles Valley. Sa makatuwid, nagpasya si Yezuan na hayaan si Heijiao na maghanap. Napakaraming tao sa paligid, ngunit kung lulunukin mo silang lahat, ito ay sapat na. Ang Black Horn ay nagsimulang lumamo ng galit na galit, syempre, nilalamon ang mga kaaway ng Kilin Ancient Clan. Kasabay nito, patuloy ding binibigyang pansin ni Yezuan ang clone ni Shishingyo. Ang Shishingyo na ito ay mula sa likuran, ngunit ang kanyang Diyos ay maaaring wala doon, o tumingin kung saan-saan. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, at mabilis siyang kumilos. Ginamit ni Shishingyo ang 6 na doppelganger upang pagsamahin at labanan ang mga masters ng Hundred Battles Valley, kaya ang kanyang sariling Diyos at pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay mas mahina. Hanggat mahahanap ang Diyos ni Shishingyo, magkakaroon ng kumpiyansa si Yezuan na patayin siya. Kaya lang parang hindi ganun kadali. Bastard, hindi kita hahanapin, ikaw mismo ang nagpadala nito sa pinto. Gusto kong makita, sino ang makakapigil sa akin. Sa oras na ito, ang doppelganger ni Shishingyo ay biglang sumigaw ng galit at lumipad sa isang direksyon. Nang makita ito, agad na nagbago ang mukha ni Yezuan, dahil ang direksyong iyon ay kung nasaan ang kanyang Diyos. Gusto nitong si Shishingyo na hulihin ang magnanakaw at hulihin muna ang hari. Sa opinyon ni Shishingyo, hanggat napatay niya si Yezuan, pagkatapos ay makukuha niya ang sobrang kayamanan ng sistema, sino ang makakatalo sa kanya sa oras na iyon. Matagal nang nakatago ang Diyos ni Yezuan sa kailaliman ng Hundred Battles Valley, at gustong sumugod ni Shishingyo, ngunit hindi ito ganoon kadali. Gayunpaman, sa mismong oras na ito, Little Master, naramdaman ko ito. Biglang dumating ang matanda sa puno na may dalang balita. Sige, alis na ako. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, at agad niyang hinayaan si Heijiao na sumunod. Sa oras na ito, biglang tumalikod si Shishingyo at pinatay ang itim na sulok. Mukhang nahanap mo na ang tama. Nahanap ko na ang kanyang Diyos, kalad ka rin siya para sa akin, at haharapin ko ang kanyang Diyos. Sigaw ng Sword Immortal Clone. Sa susunod na sandali, ang mga master ng Hundred Battles Valley ay nabaliw lahat, at ginawa nila ang kanilang makakaya upang i-drag ang clone ni Shishingyo. Umalis ka dito, galit na sigaw ni Shishingyo. Ngayong natuklasan na ang bathala, pagkatapos ay kailangan niyang sumanib dito, hanggat ang 7 beses ay sumanib, kung gayon hindi magiging problema ang pagpatay sa mga taong ito. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na mahanap muna ang Diyos ni Shishingyo sa harap niya. Little Master, nagtatago siya sa ilalim ng lupa, at may defensive formation sa tabi niya. Paalala ni Elder Shu, okay, pasabugan mo ako. Tumango si Yezuan. Tinansya niya na ang defensive formation na ito ay may kakayahang magtago at tulungan si Shishingyo na takpan ang kanyang hininga.
kaya ngayon lang ito mararamdaman ni Xu Lao. Alam ni Xie Xingyu, na nagtatago sa ilalim ng lupa, na siya ay natuklasan, kaya agad siyang umalis sa formation, at pagkatapos ay tumangay patungo sa kanyang clone. Natagpuan ako sa breakthrough juncture na ito. Galit na saway ni Xie Xingyu sa kanyang puso. Bigyan mo lang siya ng konting panahon at makakalusot na siya, at pagdating ng panahon, walang makakalaban niya. Kung gusto mong sisihin ang grupo ng mga tao ng Qilin Ancient Clan sa pagiging masyadong mahina at scumbag, at hindi nila mapipigilan ang isa't isa. Gayunpaman, hindi ito masisisi sa mga tao ng Qilin Ancient Clan. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling lumabas ang Beast God Bell ni Yezuan, lahat sila ay naging scum. Bastard, umalis ka dito. Ang mood ni Xie Xingyu sa oras na ito ay balisa. Ang pormasayo na iyon ay personal na inayos ng patriarch ng Qilin Ancient Clan, at sinabi niya na hindi siya tatagas ng kanyang hininga, ngunit sa huli, naramdaman siya ng matandang puno. Kung tutuusin, matalino rin siya pero napagkamalan ng katalinuhan. Saan tatakbo? Sa oras na ito, ang matandang puno ay biglang sumigaw, at ibinuka ang kanyang bibig upang pantirya ang lupa. Kirin na nag-aapoy sa langit. Nabasag ang lupain, at nahayag ang hininga ng Diyos ni Xie Xingyu. Sword Immortal Clone, patayin. Matapos matanggap ang order, ang Sword Immortal Clone ay agad na naging streamer at sumugod patungo kay Xie Xingyu. Lumabas ka. Galit na galit si Xie Xingyu, binasag ng suntok, at pinaalis ang Sword Immortal Clone. Gayunpaman, hindi pa tapos ang panlilinlang ni Xu Lao na Qilin Burning Sky Flame, at direktang nag-spray sa kanya. Bagamat napakalakas ni Xie Xingyu, ang Diyos ay hindi pinagsama sa clone, kaya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas mahina kaysa sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay malamang na mas malakas ng kaunti kaysa sa Ice Emperor General na namatay noon. Immortal na pupe, Immortal Arrow. Ang Sword Immortal Clone ay mabilis na nagpatawag ng maraming puppet para lumabas, bilang karagdagan sa mga Qilin Ancient Clan na kinokontrol ni Yezuan. Ang mga taong ito ay natural na hindi maaaring saktan si Xie Xingyu, ngunit maaari nilang gawin siyang nakakainis. Kabanata 1979, ang banal na kagalang-galang ay bumababa. Xie Xingyu, mamatay ka na. Sa sandaling ito, ang Sword Immortal Clone ay biglang sumigaw ng galit, at ang itim na sungay ay bamuka ang bibig nito, at pagkatapos ay ibinuga ang nakakatakot na pag-atake na iyon. Lumalamon na Dragon Roar. Hindi. Nanlaki ang mga mata ng Diyos ni Xie Xingyu, na parang hindi siya naniniwala na mahuhulog siya sa ganoong punto. Ito ay isang awa na ito ay isang foregone conclusion. Boom! Ang lumalamon na dragon ay umungal, nilamon. Ang Diyos ni Xie Xingyu, nilalamon ito sa isang iglap. Ang bloodline ng Qilin ni Xie Xingyu at bloodline ng immortal na Diyos na Phoenix ay medyo naiiba sa kay Yezuan, at pagkamatay ng Diyos, ang immortal na clone ay ililibing din kasama niya. Sa isang iglap, si Xie Xingyu, na 6 na beses na kombinasyon, ay nawala din sa pagitan ng langit at lupa. Ding, nadagdagan ang killing intent ng host. Ding, kung papatayin ng host ang bloodline holder, gagantimpalaan ng system ang immortal Qilin bloodline na umabant ng 1 beses, at ang immortal God Phoenix bloodline ay umabant ng 1 beses. Matapos marinig ang dalawang system prompt na ito, naramdaman na lamang ni Yezuan na ang sistemang ito ay masyadong mapili. Sa wakas ay napatay niya si Xie Xingyu, at 2 beses lang umabant sa bloodline, masyadong mapili ba ito? Sa pangkalahatan, bagaman, ang usapin ay naayos na. Sa sandaling namatay si Xie Xingyu, pagkatapos ay natapos ang gawain, at sa wakas ay magagamit na ni Yezuan ang time rewind skill. Sa sandaling ito, nalutas na ng mga masters ng 100 Battles Valley ang lahat ng masters ng Qilin Ancient Clan. Kung gusto mong manalo, dapat mong patayin ang pinuno ng kabilang panig, at pagkatapos ay patayin ang bandila ng kabilang partido, at may darating. Ang Valley Lord of the 100 Battles Valley ay nag-isip sa kanyang puso, at pagkatapos ay naghanap sandali, at sa wakas ay natagpuan ang bandila ng militar ng Qilin Ancient Clan. I-click. Sa malutong na tunog, ang bandila ay pinutol. Valley of 100 Battles, isang malaking tagumpay. Kuya Ye, salamat sa iyo sa pagkakataong ito, nanalo tayo. Sinabi ng Valley Lord of the 100 Battles Valley kay Yezuan. Sa kanya-kanyang pangangailangan ng bawat isa, nakangiting sagot ni Yezuan.
Sa oras na ito, nagamit na niya ang Void Eye, at kinuha ang sarili niyang bathala, at pagkatapos ay itinago ito sa katawan ng Blackhorn. Ang ikina-curious niya ay kung sino ang gumawa nitong purgatoryong larangan ng digmaan. Sino ang may kontrol sa purgatory battlefield na ito? Nang siya ay nagulat, biglang kumalat ang isang malakas na pamimilit, at ang lahat ay lumingon upang tumingin at natagpuan na ang proteksyon na porma sayon sa hangin ay nasira din. Kaagad pagkatapos, isang figure ang dahan-daw ang bumaba mula sa langit. Banal, banal. Matapos itong maramdaman ng Valley Lord of the Hundred Battles Valley, nang inig ang kanyang katawan. Ang dumating ay talagang isang Saint Venerable Master na nalampasan ng Holy Emperor. Ang nasa katanghaliang gulang na si Saint Venerable ay dahan-daw ang bumaba mula sa langit na parang isang Diyos, at pagkatapos ay tumingin sa paligid, at ang kanyang tingin ay nahulog sa Valley Lord of the Hundred Battles Valley. Ayon sa kasunduan, pagkatapos mong sirain ang Kilin Ancient Clan sa Hundred Battle Valley, maaari kang umalis sa Purgatory Battlefield na ito. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na si Saint Venerable. Salamat, Ginoo. Ang Valley Lord of the Hundred Battles Valley ay nagmamadaling sinabi. Ngunit, sa sandaling ito, biglang nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na si Saint Venerable, na naging dahilan ng pagka-curious ng Valley Lord of the Hundred Battles Valley. Huminto siya at sinabing, ang napagkasundoan ko sa iyo sa simula ay hindi mula sa aking Demon Spirit Ancient Kingdom, ngunit mula sa Kangyan Ancient Kingdom, at winasak ng iyong Hundred Battles Valley ang Kilin Ancient Clan, dahilan para mawala ng teritoryo ang aking master sa kabilang partido, kaya walang makakaalis sa inyo. Panipi, ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nagulat. Di ba sabi mo pag nanalo ka pwede ka nang umalis, paano mo babalikan yung salita mo? Sa katunayan, hindi itong nasa katanghaliang gulang na si Saint Venerable. Ang gumawa ng kasunduan sa Valley Lord of the Hundred Battles Valley sa simula, ngunit isang sugo mula sa Kangyan Ancient Kingdom. Ang nasa katanghaliang gulang na Saint Venerable ay nasa ilalim ng Demon Spirit Ancient Kingdom, iyon ay, ang panig na umaasa sa tagumpay ng Kilin Ancient Clan. Sa sandaling ito, naunawaan din ni Yezuan kung ano ang sitwasyon sa purgatoryong larangang ito. Ito pala ay isang larangan ng pagsusugal na itinatag ng Demon Spirit Ancient Kingdom at ng Kangyan Ancient Kingdom. Ang Kilin Ancient Clan ay kumakatawan sa Demon Spirit Ancient Kingdom, habang ang Hundred Battle Valley ay kumakatawan sa Kangyan Ancient Kingdom, at kung ang magkabilang panig ay manalo, maaari itong makakuha ng teritoryo para sa kabilang partido. Ngayon, nanalo na ang Hundred Battles Valley, kaya natural na hindi magbibigay ng magandang mukha ang sagong ito ng Demon Spirit Ancient Kingdom. Your Excellency, hindi mo ito magagawa. Biglang sabi ng Valley Lord of the Hundred Battles Valley. Hindi kita pinatay, ginawa ko na ang best ko. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na si Saint Venerable. Malaki ang pinagbago ng mukha ng bawat isa, ngunit hindi nila inaasahan na pagkatapos ng isang sakuna, isa na namang sakuna ang kanilang dadalhin, at talagang ang swerte nila. Naramdaman din ni Yezuan ang pagiging walang magawa, bagamat patay na si Shishinyu sa oras na ito, magagamit din niya ang time rewind skill. Gayunpaman, ang pagbabalik sa panahon ay hindi na maaaring bumalik sa kahapon, upang maging tumpak, maaari lamang itong bumalik sa isang tiyak na sandali pagkatapos ng kamatayan ni Shishinyu. Sa kasong ito, ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi kapaki-pakinabang para sa kasalukuyang sitwasyon. Makatakas ka man, matakasan mo ba ang mga mata ng isang santo? Higit pa rito, naramdaman ni Yezuan na ang Saint Venerable na ito ay hindi karaniwan, kinakatawan niya ang Demon Spirit Ancient Kingdom na iyon, marahil hindi ito isang mababang antas na Saint Venerable, maaaring ito ay isang middle level na Saint Venerable. Nang ang lahat ay desperado, isa pang figure ang tumawid sa kalangitan. Demon Emissary, magkita ulit tayo. Isang mahabang buhok na binata ang nagwalas at ngumisi. Nang makita ito, nagbago ang mukha ng nasa katanghaliang si Saint Venerable, tila masisira ang bagay na gusto niyang alisin ng mga taong ito. Kangyan Messenger, huwag kang darating ng walang pinsala, sabi ng nasa katanghaliang gulang na si Saint Venerable. Sa labanang ito, nanalo ang aking Kangyan Ancient Kingdom, ang mga taong ito, dapat na kunin ko, tama ba? Sabi ng mahabang buhok na binata. Oo, akala ko hindi ka pupunta, kaya gusto kong kunin sila.
Tumango ang nasa katanghaliang gulang na si Saint Venerable. Bahagyang ngumiti ang mahabang buhok na binata at sinabing, I take the liberty of asking, what do you want to do when you take them away? Panipi, ang Panginoon ng aking pamilya na sinaktan nila ay nawala ang Red Dragon Territory. Gusto kong talunin sila sa 9 levels ng Ghost Gate at hayaan silang tamasahin ang lahat ng paghihirap. Ang nasa katanghaliang gulang na si Saint Venerable ay hindi man lang mataktikang nagsalita. Bagamat hindi nila naiintindihan kung nasaan ang 9 levels ng Ghost Gate, naunawaan ng mga tao sa gilid ng 100 Battles Valley na hindi ito magandang lugar. Gayunpaman, ang mahabang buhok na binata ay pamilyar sa Ghost Gate 9 levels na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang nakakatakot na lugar sa Demon Spirit Ancient Kingdom. Haha, nakikita ko. Ngumiti ang mahabang buhok na binata, binalot ang lahat ng banal na kapangyarihan, at sinabing, tapos na ang labanang ito, kung gayon hindi na ako mananatili, sana ay mabawi ng iyong bansa ang hukbo ng pinuno ng pulang dragon at hayaan nating sakupin ito. Panipi, nasa Demon Spirit Ancient Kingdom ako, kaya ko pang matalo, Olam. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na Saint Venerable, tumalikod siya at umalis na mag-isa, at para sa mga nakaligtas sa Kilin Ancient Clan, hindi siya nag-abala sa pag-aalaga. Isang bangkus ng basura, na naging dahilan upang mawala ng teritoryo ang Demon Spirit Ancient Kingdom, hindi masama na hindi niya pinatay ang mga taong iyon. Pagkaalis ng nasa katanghaliang gulang na santo, ang mahabang buhok na binata ay lumingon sa lahat at sinabing, ang pangalan ko ay Gu Tianlei, isang katutubo ng sinaunang kaharian ng Kangyan, nanalo ka sa teritoryo ng Red Dragon para sa aking sinaunang kaharian ng Kangyan, at tiyak na gagantimpalaan ang aking Panginoon. Panipi, salamat, Ginoo. Agad na sinabi ng Valley Lord of the 100 Battles Valley. Well, fair na. Tumango si Gu Tianlei, at umalis kasama ang lahat. Sa pagkakataong ito, maaari itong ituring na isang kilig, ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang sagong ito ng Kangyan, kung hindi, ito ay magiging miserable. Panginoong Mensahero, ano ang lugar ng 9 gates ng Ghost Gate? Sa oras na ito, biglang nagtanong si Yezuan. Kabanata 1980, siyam na antas ng Ghost Gate. Ang 9 gates ng Ghost Gate ay ang kulungan ng Demon Spirit Ancient Kingdom, at ito ay isang napaka-nakakatakot na lugar, kahit sino pa ang pumasok sa lugar na iyon, hindi sila makakalabas. Sagot ni Gu Tianlei. Nang marinig ito ng lahat, naramdaman nila ang lamig ng kanilang mga katawan, at pakiramdam nila ay napakaswerte nila sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa mismong oras na ito, binata, napakahusay ng iyong mga kwalifikasyon, interesado ka bang makipag-deal sa akin? Biglang tumunog ang boses ni Gu Tianlei sa tenga ni Yezuan. Nang marinig ito, medyo nagulat si Yezuan, dahil ginamit ni Gu Tianlei ang sound transmission para kausapin siya. Anong deal? Tanong ni Yezuan na may kaunting curiosity. Actually, bago matapos ang laban, binigyan kita ng pansin, napakataas ng qualifications mo, at baka may magawa ka para sa akin. Sinabi ni Gu Tianlei, hindi napigil ang huminto, at nagsabi, sa siyam na daanan ng Ghost Gate na binanggit ko ngayon, may mga tao mula sa aking Kangyan Empire, sana ay makapasok ka sa siyam na daanan ng Ghost Gate at ilabas siya. Panipi, kung ganoon, bakit hindi ka humingi ng direkta mula sa Demon Spirit Ancient Kingdom? Tanong ni Yezuan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay medyo espesyal, sa kaso ng malubhang pinsala, naligaw siya sa 9 levels of the Ghost Gate, kung ipaalam niya sa mga tao ng Demon Spirit Ancient Kingdom, mag-aalala siya sa kanyang buhay. Sa makatuwid, ang pamamaraang ito ay magagamit lamang, kung makumplito mo ito, ang aking Kangyan Ancient Kingdom ay tiyak na gagantimpalaan ng malaki. Sabi ni Gu Tianlei, si Yezuan ay tahimik, dahil pakiramdam niya ay napakakaiba ng bagay na ito. Ang taong iyon ay dapat na isang malaking tao sa Kangyan Ancient Kingdom, ngunit hindi sinasadyang nakapasok siya sa 9 passes ng Ghost Gate, kaya kailangan niya ng isang tao upang iligtas siya. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na gawain at pumasok sa 9 levels ng Ghost Gate upang iligtas si Prince Kangyan Gugourong. Tumunog ang isang prompt ng system. Sa hindi inaasahan, isang random na gawain ang na-trigger muli, na talagang maganda. Hindi ko tinukoy ang gantimpala, ito ay nauugnay sa aking kahusayan, mas mabilis akong nagligtas ng mga tao, mas mataas ang gantimpala.
Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, at gumawa ng desisyon. Sa sandaling iyon, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Gu Tianlei, "Okay, pangako." Panipi, nakakapanibago. Tinaas ni Gu Tianlei ang kanyang kilay at sinabing, "Dahil ito ang kaso, pagkatapos ay ibibigay kita sa messenger ng demonyong espiritong iyon, at sasabihin na kinontra mo ako." Panipi, mabuti. Pagkatapos, inayos ni Gu Tianlei ang isang porma sayon, at pagkatapos ay pinalibutan ng Valley Lord of the Hundred Battles Valley at iba pa, at pagkatapos ay kinuha si Yezuan at tumalikod na mag-isa. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at hindi nagtagal ay naabutan niya ang Demon Spirit Messenger, at sa panahong ito, si Gu Tianlei ay nagbigay na kay Yezuan ng malaking halaga ng kabayaran, na sapat na para sa kanya upang makalusot hanggang sa antas ng Saint Venerable, na napakabigay. Demon Emissary, sandali, sigaw ni Gu Tianlei. Naramdaman din ng nasa katanghaliang gulang na Saint Venerable ang pagdating ni Gu Tianlei. Lumingon siya at tumingin, at nalaman na karga-karga ni Gu Tianlei si Yezuan na parang manok. "Kangyan Envoy, ikaw ay medyo kakaiba ang nasa katanghaliang gulang na Holy Venerable. Demon Emissary, narito ang isang bagay na hihilingin," sabi ni Gu Tianlei. "Pakiusap, middle-aged na Saint Venerable daw. Gusto kong kunin ang batang ito bilang isang apprentice, ngunit talagang hinarap niya ako nang hindi alam kung siya ay buhay o patay na, kaya't gusto kong itapon siya ng demonyong mensahero sa siyam na antas ng Ghost Gate upang maranasan ang pagpapahirap, at babalik ako upang pamunuan ang mga tao sa loob ng 10,000 taon." Sabi ni Gu Tianlei na may malamig na mukha. Nang marinig ito ng nasa katanghaliang gulang na si Saint Venerable, ito pala ang nangyari, tumango at sinabing, "It's a trivial matter." Panipi, wala siyang kahit katiting na pagdududa. Pagkatapos ng lahat, sina Gu Tianlei at Yezuan ay kumilos ng napakarealistiko, at wala siyang dapat pagdudahan. Siyempre, kung alam niya na si Prince Rong ng Kangyan Empire ay nahulog sa 9 levels ng Ghost Gate, hindi niya iisipin. Susunod, si Yezuan ay itinapon sa nasa katanghaliang gulang na Saint Venerable ni Gu Tianlei. "Boy, kung iisipin mo sa tagal ng panahon, pwede kang magpadala sa akin ng mensahe anumang oras." Sabi ni Gu Tianlei na may malamig na mukha. "Huwag mong isipin." Ngunguso si Yezuan. "Mag-toast ng hindi kumakain at umiinom, pagkatapos mong makapasok sa 9 levels ng Ghost Gate, siguradong luluhod ka at magmamakaawa sa akin." Pagkatapos magsalita ni Gu Tianlei, naikuyong niya ang kanyang mga kamao sa nasa katanghaliang gulang na santo, column. Panipi, at saka siya umalis. Pagkatapos, kinuha ng nasa katanghaliang gulang na Saint Venerable si Yezuan sa kanyang kamay at nagmadaling pumunta sa Demon Spirit Ancient Kingdom. Pagkalipas ng 2 araw, dumating kasama niya ang nasa katanghaliang gulang na si Saint Venerable, at pagkatapos ay direktang itinapon niya si Yezuan sa isang tao, at pagkatapos ay itinapon ng taong iyon si Yezuan sa one-way teleportation array. Sa huli, si Yezuan ay ipinadala sa nakakatakot na 9 levels ng Ghost Gate. Bukod sa pagbabayad sa akin, si Gu Tianlei ay mayroon ding sensing jade plate, na maaaring makadama ng posisyon ni Prince Rong. Tumingin si Yezuan sa paligid, at direktang kinuha ang induction jade plate para tingnan ito, ngunit walang tugon. Ipinapakita nito na wala si Prince Rong sa unang antas ng Ghost Gate. May kabuuang 9 na antas ang Ghost Gate, at ang lugar na kinaroroonan ko ngayon ay ang unang antas ng Ghost Gate. Hindi ko alam kung ano ang espesyal dito. Ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo upang tumingin, maliban sa katotohanan na medyo madilim ang paligid, walang espesyal. Sa pagkakataong iyon, pinakawalan na lang niya ang matandang puno, ang sirang langit, at ang itim na sungay, at saka itinago sa katawan ng itim na sungay. Nirefresh muli ng Megatron ang Heart of the Demon Dragon nitong mga nakaraang araw, kaya nasa peak pa rin ang Blackhorn, hanggat hindi niya nakikilala ang isang Saint-level Master, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Gayunpaman, nalaman niya mula kay Gu Tianlei na ang unang antas ng 9 levels ng Ghost Gate ay may isang malakas na tao sa antas ng Saint Venerable. Ngunit hindi ito nagbanta kay Yezuan ngayon. Kung tutuusin, magagamit na niya ang time rewind skill, at kapag nakatagpo siya ng problema, maaari na siyang bumalik sa nakaraan. Gayunpaman, sa mismong oras na ito, biglang nagsimulang yumanig ng husto ang unang daanan ng Ghost Gate, at isang sigaw na nakakapigil sa puso ang tumunog.
araw, si Yezuan, na hindi alam kung bakit, ay naramdaman lamang na ang kanyang ulo ay sesabog na, at siya ay nasa matinding sakit. Maya-maya, huminto ang tunog. What the hell? Sobrang miserable ang hiyawan, at hindi nakakasakit ng kaluluwa, nakakasakit lang ng ulo. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang tunog. Si Yezuan ay medyo walang magawa, at ang kanyang mukha ay natulala. Anyway, maghanap muna tayo. Hindi nagtagal, nakabangga si Shulaw ng isang tao, at pagkatapos ay mabilis na nabasag ni Yezuan ang kawalan at pumasa. Ang taong ito ay isang 8 ranggo na banal na emperador, at madali siyang nilamon ng Black Horn, at pagkatapos ay hinanap ni Megatron. Ngayon, si Yezuan ay mayroon ding kaunting pag-unawa sa Ghost Gate 9 Pass na ito. Siya ay kasalukuyang nasa unang antas ng 9 na antas ng Ghost Gate, at walang espesyal dito, maliban na magkakaroon ng nakakadurog na sigaw araw-araw, nakukuha ng puso ng mga tao. Walang nakakaalam kung saan nagmula ang sigaw na ito, ngunit nangyayari ito minsan sa isang araw, at hindi ito nakakasakit sa kaluluwa ng mga tao, nagbibigay lamang ito sa kanila ng sakit ng ulo. Kalimutan mo na minsan o 2 beses, kung magtatagal man, talagang pagsubok. Kahit na, nabalitaan ko na may mga hindi nakatiis at nagpakamatay. Ang ganitong uri ng boses, kung pakikinggan mo ito sa loob ng 1 buwan, ay isang napaka-nakakatakot na bagay, pabayaan ang 1 taon, 10 taon, 100 taon o kahit 10,000 taon. Hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin, naiintindihan niya ang pagpapakamatay. Ang tinig na ito, kahit na protektahan ang mga tampok ng mukha, ay walang silbi, tanging kamatayan ang panlunas.